Sa latest chapter nga ng manga, nalaman na natin exactly kung paano nagkahiwalay itong sila Shanks at Shamrock. At dahil pala yan sa isang Holy Knight na nagngangalang Saint Mafi. Inatake nga neto si Dragon ng laser beam na nagkos ng pagkakabitaw niya sa mga sanggol na hawak niya. Buti na nga lang at isang bata lang ang napansin netong si Saint Mafi. Si Shanks nga sa kabilang dako bumagsak. Kapansin-pansin nga na itong si Saint Mafi very similar kay Howling Gob na miyembro ng Red Hair Pirates. Similar nga silang may matutulis na ngipin at nagbubuga rin ng laser beam sa mga bibig nila. Balik kung maaalala nyo in last chapter kinumend nga ni Dragon yung hindi pag-iyak netong sila Shanks at Shamrock despite sa nangyayaring kaguluhan sa paligid nila. Pero kung mapapansin nyo sa chapter na to pagkakuha pa nga lang ni Saint Mafi kay Shamrock ipinakitang umiiyak na kaagad ito. Bakit? Dahil bunga nga ito ng pagkakabagsak ng batang si Shamrock. Obviously nasaktan ito kaya naman talagang iiyak ito. Sa part nga ng batang Shanks nakita nating nawalan siya ng malay. Meaning this explains kung bakit hindi napansin ni Saint Mafi itong si Shanks. Dahil nga sa nawalan siya ng malay hindi neto narinig yung pag-iyak ng isa pang bata. Ang akala niya isang bata lang ang anak ni Garling na kailangan niyang ma-retrieve. Sa sumunod na panel nga ipinakitang nahati sa gitna itong si Saint Mafi at ni-reveal na kagagawan pala ito ni Whitebeard. Malinaw nga na ine-emphasize sa panel na to nila Big Mom at Shiki nung makausap nila si Whitebeard na merong restriction itong si Whitebeard or simply hina-highlights ni Oda yung pag-hold back ni Whitebeard sa lakas niya. Dahil kung yung simpleng atake pa nga lang niya halos magreklamo na itong dalawa na to na nais daw silang patayin ni Whitebeard na hindi naman talaga niya ito intensyon. Ang ibig sabihin lang neto talagang nag-hold back si Whitebeard sa lakas na meron siya. Kung tutuusin nga kung makasarili lang itong si Whitebeard kayang-kaya niyang wasakin na itong buong isla ng God Valley paglapag pa lang niya dito. Gamit nga itong devil fruit niya kayang-kaya niya na itong palubugin. Pero dahil nga sa merong misyon itong kapitan nilang si Sebek o meron siyang pakay sa isla na to hindi nga ito gagawin ni Whitebeard. Speaking of grupo nila Whitebeard ipinakita ngang nagtakbuhan ang mga ito nung time na inatake sila ni Garp. Yes, para sa iilan nga kaduwagan itong pagtakbo. Pero base nga kay Big Mom matatagalan daw kasi sila kung lalabanan pa nila itong si Garp. Imagine guys magkakasama itong tatlong future emperors. At the fact nga na nabanggit ni Big Mom na matatagalan daw sila kung lalabanan pa nila itong si Garp. Ang ibig sabihin lang neto kayang-kayang pumalag ni Garp sa tatlong future emperors na to. Kayang-kaya niyang pagsabayin itong tatlo na to na labanan. Dahil kung iisipin nyo malalakas nga itong tatlo na to. Kaya nga may mga titulo silang emperor sa hinaharap. Meaning yung puwersa ng tatlong to walang katumbas sa lakas. Kaya paanong matatagalan sila sa paglaban kay Garp kung magtutulong-tulong naman sila dito? Ibig sabihin lang ganon karespetado ng mga ito kung anumang merong lakas si Garp. Sa isang panel nga ng sequence na to makikita nating tinawag ni Dragon na dad itong si Garp. So this confirms na totoo ngang anak mismo ni Garp si Dragon. Nagkaroon kasi ng speculation noon na posibleng yung asawa daw ni Dragon ang tunay na anak ni Garp. Kumbaga son-in-law lang daw ni Garp itong si Dragon. Bali na dissolve na nga itong speculation na to since si Dragon na mismo ang nagkumpirma ng information na to. Anyway, itong Heavenly Fury Blitz nga na inatake ni Big Mom kay Garp isa nga itong German word which directly translates sa lightning fire. Kung saan nakita naman natin mismo na ginamit ni Big Mom ito sa atake niya. Lightning sa part ni Zeus at fire naman sa part ni Prometheus. Though napakalakas nga ng ataking to base na rin sa pag-e-emphasize ni Oda dahil napansin nga ito nila Kuma at Ivankov parang wala nga lang ito para kay Garp. Ganito nga kakunat itong karakter netong si Garp.
Sa part naman ng mapang ipinakita ng God Valley, kung mapapansin nyo guys dalawang letter D nga ito na yung isa inverted. Para sa akin nga ini-embody neto yung dalawang side ng may mga letter D na initials. Kumbaga kung merong masasama merong mabuti. Kung nandyan si Luffy nandito si Blackbeard. Kung nandyan sila Garp at Roger nandito naman si Rox D. Sebek. Ang isang nakaka-curious pang detalye sa pagpapakita ng mapa na to yung itsura ni Sebek. Kung mapapansin nyo mukha nga siyang clown na similar kay Buggy. Anyway, sa sumunod na panel nga ipinakita itong iba pang miyembro ng Rox Pirates. Ang pinaka pinag-uusapan nga ngayong linggo itong si Captain John. Dahil oo nga naman, similar kay Eustace Kid makikita rin nating may metal arm itong si Captain John. At alam naman nating hindi ganito originally yung mga kamay niya. Kaya naman ang suspecha nga ng marami possible daw na itong devil fruit ni Eustace Kid na Jiki Nomi pwedeng itong si Captain John daw ang originally na kumain neto. Which is I agree naman. Pero ang pinaka nakaka-curious nga na karakter sa panel na to para sa akin hindi si Captain John. Bagkos itong si Jill Bastard. During nga sa chapter 1096 ipinakitang merong apat na braso itong si Jill Bastard. Similar nung binuhay siya ni Gecko Moria sa Thriller Bark arc. Pero ngayon nga makikita natin itong normal lang. Hindi kaya gaya kay Eustace Kid na taglay yung dating devil fruit ni Captain John. Ganito rin kaya yung sitwasyon para kay Jill Bastard. This time yung devil fruit naman ni Nico Robin yung original niyang devil fruit. Dahil as we all know may kakayanan nga itong Hana-Hana Nomi ni Robin na magkaroon siya ng additional na braso. Hindi kaya bago ito makain ni Robin si Jill Bastard ang nagmamay-ari sa devil fruit na to? Sa sumunod na panel nga ito na yung part ng komprontasyon nila Summers at Shaki. Nakakatuwa ngang isipin na hindi naisip ng mga Marines na kadinahan itong paa ni Shaki. Wala bang knowledge itong mga Marines na yung primary weapon ng mga leader ng Kuja tribe pagsipa? Nakita naman natin to kila Gloriosa, Boa Hancock at Shaki. Ang naging pinaka-highlights nga ng chapter na to syempre yung pag-step up ni Rayleigh para mailigtas si Shaki. Inatake nga neto si Saint Summers na lumipad sa pader. Itong emosyonal na reunion naman ng dalawang to hindi natin mapagkakaila na talagang gusto nila ang isa't isa. At alam nga ito nila Roger at Gaban. Kitang-kita naman sa mga mukha nila. Sa huling panel nga ng chapter na to nabanggit nila Roger na nakuha na daw nila si Shaki at nag-aya na nga itong umalis sa God Valley. Kaya naman ang magiging tanong ngayong nagtagumpay na sa misyon nila itong Roger Pirates, which is na-retrieve na nga nila itong si Shaki, paano kayang at some point magkakampihan itong sila Roger at Garp para labanan si Sebek? Dahil base nga sa kwento ni Sengoku ito daw ang nangyari. Totoo kaya itong pagkakampihan na to o isa na naman itong maling kwento na pinapakalat ng world government? Malamang sa mga susunod na chapters masasagot na itong tanong na to. Since currently nga palalim na tayo sa history ng nangyayaring God Valley incident. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa mga susunod na One Piece updates. Bale ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1161. At sana na-enjoy nyo. So yun lang. Peace!